Busy bee ang tawag sa mga bubuyog dahil trabaho lang sila ng trabaho. Kayod din ng kayod si Rodel Esperon na dating overseas Filipino worker sa Hong Kong noong 2004. Nang may kaunting naipon, ipinagpatuloy niya ang trabaho sa Pilipinas bilang farmer. Pero hindi naging sapat ang kita kaya sinubukan ni Rodel ang beekeeping at dito niya natikman ang matamis na tagumpay. Dati po ako, ex-OFW lang po ako. Nung nagpurgod na po ako, magbubukid na. Tapos nung nabalitaan kong may magpapa-training ng beekeeping, pumunta po ako, libre yun, dito sa Bacnotan, LGU. Sponsoran po nila ako. 2018, nung naging beneficiary si Rodel ng National Apiculture Research, Training and Development o NARTD sa Don Mariano Marcos Memorial State University. Dito siya natutong mag-alaga ng bubuyog. Tinutulungan po kami ng NARTD pag nag-migrate kami sa Benguet. Nagre-request po kami ng sasakyan. Inisa-isa ni Rodel ang proseso mula sa pag-ani ng honey hanggang sa pagbuo ng mga produkto mula rito. Ang pag-harvest po namin doon, first week ng November hanggang February po. Mag-harvest po kami ng December at saka February po. Nagpo-produce po kami ng honey, tapos yung honey chunks, tapos yung pinaghugasan po namin ng mga gamit namin, ginagawa po namin suka. Sa tulong ng DIMSU at ng Bacnotan Beekeepers Association, lumalago hindi lamang ang kabuhayan, pati na rin ang kanilang kaalaman. May mga iba't ibang produkto ang pag-aalaga or apiculture. Hindi lang honey. Isa po dito ay propolis, beeswax, royal jelly. Ang mga bubuyog ang isa sa mga nagdala sa DIMSU sa international rankings. Noong 2023, pasok ang DIMSU sa rankings ng Global Top 300 Innovative Universities. At mas bumida pa ito noong 2024 nang umangat sa ika-198 na pwesto. Dahil sa beekeeping projects at research, lumakas ang agrikultura, negosyo at eco-friendly initiatives ng university. Nakakatulong ang ating institute sa pag-achieve doon sa mga extension services. Sa students, mahalaga ang ating institute kasi dito sila nagkakandak ng kanilang mga researches. Even other universities ay nagkakandak po sa ating institute. May galing sa PUP, galing sa UPLB, or sa UP Diliman. Dito naman sa Region 1, may galing sa ISPC, sa Lorma Colleges. Sustainable ang honeybee farming at ang beekeeping industry. Kitang-kita ang magandang epekto nito sa mga kagaya ni Rodel. Sa DIMSU po, maraming salamat po, lalo na sa NARTD, na siya ang naghubog sa akin na magiging beekeeper. At sa Bacnotan LGU po, maraming salamat din po. Dahil kayo ang nagturo sa akin kung saan ako magte-training. Malaki ang naging epekto ng DIMSU pagdating sa higher education. Ganado tayong matuto rito dahil sa kalidad ng pagtuturo, research at mga programang may malaking impact na mapabuti ang kinabukasan ng lahat.